Are you ready? Kaswabe, welcome to the #1 Filipino Luxury Rides channel. On today's video, we have here a high caliber and very influential luxurious SUV. Ladies and gentlemen, it's the 2021 Mercedes-Benz G63 AMG. Mga kaswabe, let's begin! Magandang araw sa inyong mga kaswabe. Before anything else, shoutout muna tayo kay Sir Mike of Automogul because nagkaroon tayo ng Swabe car review sa isang luxury and heavy duty SUV. For more information, i-click mo lang yung link sa baba. And sana makapunta ka rito, visit their webpage because sobrang daming mga high-end na mga sasakyan dito and even mga exotic sports car. Anyway, kaswabe, we have here a G-Class that started noong 1979, G-Wagon or G-Wagon. It's up to you, Pilipino tayo or Germany. Nag-start siya noong 1979. Ang predecessor nito, kaswabe, started as a military vehicle but ginawa nilang available pagdating sa mga civilian. I-fast forward natin, comes the first generation na napakaraming trim level and even facelifting. Kaswabe, hindi ko na kayang isa-isahin. May mga G500, G550 na available sa dealership dito sa Pilipinas pero wala pang G63 AMG kaya napaka-social natin. We have here yung pinaka-nire-request mo. Ito nga pala ang second generation. Pero we are not talking about that G63 AMG alone, kaswabe, because this one is the stronger than time edition. It commemorates the 40th year ng isang G-Wagon. 20 years naman pagdating sa AMG. Ang nasa loob nito, kaswabe, super high when it comes sa technology. Even yung mga materials niya, very lavish. Naging status symbol nga pala to ng mga malulupit na mga artista, mga actor, actresses, mga athletes, even me. Gusto ko siya, pero next time, kaswabe, hanggang review lang muna tayo. Aalamin natin, kaswabe, ano nga ba ang cool feature ng isang G63 AMG? Para sabihin ko lang sa inyo, kaswabe, AMG is the division ng Mercedes-Benz when it comes sa pagpoproduce ng performance cars and even sa kanyang mga specs nagpapataas. Kaswabe, sabay-sabay natin alamin, napakaganda nito, super heavy duty na capable off-roader and even yung appearance, napakaganda. Katulad mo, pogi at maganda ka. Kaswabe, let's begin! Kaswabe, check this front fascia. Very iconic and nag-blend pa yung pagiging kulay black niya dahil very masculine ang dating. Ang cool feature nga pala rito, uunahin ko na, kaswabe. Very huge ang kanyang emblem na Mercedes-Benz. Talagang ipinagmamalaki nila. Isama mo pa yung mga circular na LED daytime running lamps natin. Very iconic. Yung mga bilog dito, kaswabe. Tow hook. Hanggang 7,000 pounds ang kaya niyang i-pull. So this one is very capable not only sa road, sa pagiging off-road niya. Sumunod yan, kaswabe, yung turn signal lights natin. Hindi mo makikita dito sa mga grills or bumper or dito sa lights because integrated siya sa ibabaw ng hood. Kaswabe, when it comes naman sa dimension, ang pag-uusapan natin, ano nga ba ang size ng isang G63 AMG? This one is 192 inches compared to my Camaro na 190 lang when it comes sa length. Sa width, this one is 78 inches compared sa aking Camaro na 75 inches lang. Sa height naman, because this one is a luxury SUV, pang NBA player ang kanyang height, pero unahin natin sa aking Camaro na 4 feet and 5 inches lang
pandakekok, but this one, kasing tangkad siya ni James Harden na 6 feet and 5 inches. So for me, ito nga pala ang cool feature when it comes sa front fascia ni G63 AMG. I am not liking this. Bakit? May mga cover ang makina. Dapat pag ganito, inaalis to para nasisilayan natin kung anong puso ng isang G63 AMG. But this one is very special. Hand-built by, nandito po yung signature. Hindi ko lang po mabasa. Because this G63 AMG, it's a 4.0 liter bi-turbo engine that gives 577 horsepower with 627 pound-feet of torque. 0 to 100 kaswabe is, this one has a fast acceleration of 3.9 seconds and top speed ay 627 kilometers per hour. 9-speed automatic transmission with paddle shifters. Pagdating sa Benz terminology, ang tawag nila sa all-wheel drive ay 4MATIC. Kaswabe, this one is 5,800 pounds and ang towing capacity niya ay 7,000 pounds. When it comes sa key fob, this one, walang kaarte-arte kaswabe. Lock and unlock, AMG script sa lower portion ng key fob. Side profile of the AMG G63 kaswabe. Start nga pala tayo dito sa door and opening, yung sound effect kaswabe because ang predecessor nito ay mga military vehicle. Sobrang satisfying pag binuksan mo, tapos isinara mo or nilock and unlock mo. Ayan na. Side mirrors natin. Meron nga palang tinatawag na mirror logo projector, which is pag binuksan mo, you can see that this one is not your ordinary G63 AMG because naka-illuminate doon ang stronger than time edition. Yung mga wheels natin, this one is a cross-spoke aluminum wheels na hindi mo matatagpuan to sa isang ordinary na G63. Ang highlight dito kaswabe, yung quad exhaust tips natin, hindi siya matatagpuan sa rear end. Nandito siya sa side and gusto ko iparinig sa iyo kung ano ang meron sa exhaust sound ng isang stronger than time edition. Here we go! Kaswabe sa rear end ng G63 AMG. Notable nga pala, hindi natin mabubuksan ang window dito because this one is fixed. Pero napakaganda ng spare tire, even yung casing niya because continuation to ng body material ng ating G63 with this very lovely emblem ng Mercedes-Benz. After nyan kaswabe, parang nga palang volt ng bank ang tailgate. You have to push the button. Hindi nga pala ito kaswabe katulad ng mga other vehicle na sa door handle, hahatakin mo lang. Baka magkamali ka rito na feeling mo, pag hinatak mo sa mabubuksan mo, it's a no-no. Kasi pipindutin mo yung pinaka na press button to open. It will consume a big space. Pero pag ibabagsak mo siya, kailangan kaswabe, gamitan mo talaga siya ng effort. Pag dali-dali lang ang pagsara mo, hindi siya agad maglalak. So kailangan, you have to push it hard, like that. Welcome kaswabe sa interior ng G63 which is very lavish and ultra high quality ang loob nga pala and super sa technology kaswabe, nakakabaliw. Pagpasok mo nga pala dito, mapapaligiran ka ng mga titanium gray Napa leather with diamond ang pinaka-shape niya with white stitches. Hindi lang naman dito kaswabe sa VIP, sa business center din, and even sa lahat ng door panel, lahat yan minimik niya. Sa rear passenger, same styling. And doon nga pala sa pa-horizontal na tailgate na parang mala-ala-volt ang pagbukas. Nandun nga pala yung malaking panel ng titanium gray
Napa leather diamond styling with white stitchworks. Sumunod niyan, meron tayong e-brake dito. Of course, lahat tayo, familiar tayo dyan. Pero paano nga ba ito ginagalaw kaswabe? Ginagalaw talaga. You have to pull para maging stationary and you have to release or push pag automatic naman yung e-brake mo para mag-release sa pagiging stationary and maka-move forward tayo sa ating buhay. Pero dito kaswabe, it is inverted. If you pull it, meaning to say, you release it. Parang mali yun. If you push it, ibig sabihin, magiging stationary siya. O, di ba? Ngayon lang natin lalaman yun and first time ko yun. Kaswabe, ang sumunod nga pala niya, when it comes sa mga functionality ng ating door panel, makikita mo, very nice and clean ang carbon fiber natin with brushed aluminum and flush mounted yung mga door handle natin to open. Yung mga iba-ibang positioning ng ating mga seats sa lumbar adjustment, headrest, meron na rin tayo ritong extension para sa ating mga hita. Pag ihiga natin ang ating seats, ang controls niya ay matatagpuan nga pala dito and ventilated and may warmer ang seats natin. Plus, yung memory, of course, to open the windows, nandito nga pala siya matatagpuan. And again, yung e-brake, nandito sa pinakailalim kaswabe. Business center ng G63. Napakaganda ng ating steering wheel with flat bottom and dotted ang leather kaswabe. This is very, very tasteful. Dark chrome ang material ng badge ng Benz dito sa gitna. Plus the AMG dito sa bottom na brush aluminum. Kaswabe sa sobrang high-tech ng AMG G63 natin. Later on, lalo mong malalaman yan. I'm liking this, yung mga switch natin, yung mga scroll switches. Meron kang lane keeping assist. After that, meron tayong limiter. Kanina, ginagalaw lang natin. It started with 20 kilometers per hour and pwede mo siyang i-adjust. Nandito yun kaswabe. Of course, meron tayong tinatawag na cruise control. Pero, ang isa pa na special dito kaswabe, you see this black key panel. You have to use your thumb dahil magagalaw mo yung mga gauge clusters natin, yung LCD display. Meron siyang tinatawag na progressive. Meron siyang classic. Ibig sabihin na babago-bago natin yung itsura ng mga gauges. Depende yan kung anong klase ng heart pumping na character ang meron ka. After nyan kaswabe, you have those paddle shifters. Pero I'm medyo not liking lang dahil ang drive or gear transmission natin nasa likod lang. Very payatot lang. Sana if I were to ask, nandun na lang siya sa center console. Sa kabila naman kaswabe, yung wireless naman natin na speaker, you have the scroll switches. Another again, meron ka na naman key panel dito na black switch. Para saan na naman yan kaswabe? Because ito yung pupuntahan natin. First switch yan para doon sa infotainment system dahil meron pang dalawa. Idagdag ko lang kaswabe, dito sa steering wheel, meron tayong integrated na small monitor that deals sa mga infos regarding rin doon sa center stack natin. Nandyan nga pala yung traction, yung for dampers. After that, yung exhaust, kung anong klase ng tunog, yung pagiging sporty, and even yung surround camera natin na lahat ng controls doon sa center console para siyang medyo pagka Ferrari inspired na lahat ng pwede mong gawin sa manobela lahat nandito na rin. Nandito ang pagbabago ng drive character or drive modes natin. Nandyan ang Sport, Sport Plus, and even yung comfort driving natin para maitodo natin yung sinasabing almost 600 horsepower. Meron tayong circular switch dito na rotary shift din pero maliit lang and mukha siyang monitor. So ibig sabihin, etong manubela natin kaswabe, lahat na ibinigay niya. Before anything else kaswabe, pag nakita ka ng value sa ating channel, please like this video, comment, share, and subscribe para makapagdala tayo ng mas maraming malulupit na luxury SUV and even mga supercars kaswabe. Don't forget nga pala, available na ang ating merch. And always remember, hit that notification bell. Anyway kaswabe, usapan to. Okay? Cool features nga pala dito, isa-isahin natin. When you are sitting here, of course, you have these cup holders.
nandito siya sa gitna, hatakin mo lang to, and nandito. Pero sa old generation Kaswabe, ang cup holder, napakapangit. Nandito siya. Okay? Napaka-cheap. Pero this one, meron ka pang lagayan. You have cubby hole sa loob, reading lights, you have a little hook, lagayan mo ng files, nandito sa likod nga pala. Ayan, very nice. Heated nga pala ang ating seats. You get the same materials na titanium gray with the white Stitchworks Kaswabe ventilation, meron ka. Yung temperature and of course yung blower natin. Then you have power outlet dito sa pinakababa. Etong kakaiba nga lang rito. When it comes to other vehicle, meron lang ipe-press. But this one, manual transmission tayo lahat. Para ito, ihiga mo pala Kaswabe, meron kang hahatakin dito sa pinakagilid. Then pag nahatak mo na, aangat to, tapos ito, ititiklop mong ganun. Carbon fiber ang door handle dito nga pala sa loob Kaswabe. This one, you have 1,076 liters of space. Medyo nabawasan lang siya dahil nandito ang frame ng ating mga rims and tires. Pag finold natin yung seats, okay, magiging 1,953 liters. So you can cover everything. Hanggang dito yan Kaswabe. You have speakers, you have a storage net, and meron ka ritong power outlet. So, nothing special dito sa likod naman Kaswabe. You have here the first aid kit. One thing very different rito Kaswabe sa door handle nga pala ng ating G63. Once na lumapit ka, baka masalubsob ka. Okay? Dahil ang functionality ng traditional vehicle, once na hinawakan mo, pinul mo, you will open. You have to press yung pinaka-circle na button dito in case na yung open mo. Meron lang kaming theory na siguro before, dahil military vehicle nga nagmana ito, iniiwasan nila magkaroon ng hijacking. Yung mga tao sa loob, baka mamaya kunin palabas. Finally Kaswabe, nandito na nga pala tayo sa VIP section ng G63. Unang-una sa lahat, when you're sitting here, meron nga palang naka-script dito na Stronger Than Time Edition. Pinapaalala niya sa'yo na nakasakay ka sa hindi lang regular na G63 AMG. After nan Kaswabe, ang high-tech rin dito, you have this rotary shift dial to select kung ano man yung nasa infotainment system natin. Pero hindi lang dyan nagtatapos Kaswabe kasi meron kang touch key panel dito na parang mousepad, but you have to use your thumb para ilipat ng direksyon. Pwedeng paangat, pwedeng pababa, left and right. Kala ko kanina, iikot-ikot mo siya, then may arrow doon, hindi pala ganun, okay? You have to scroll lang. Pero very responsive and very accurate when it comes nga pala sa infotainment system natin, na ang display nga pala rito ay meron kang 12.3. Nandito nga pala ang settings ng ating 64 na ambient lighting that deals dito nga pala sa door panel and even sa footrest. Tapos, you have a frame ng carbon fiber dito plus yung ambient lighting natin dito Kaswabe. Yung brightness na i-a-adjust natin. Ako ang nakita ko lang before sa mga brand X ay kung anong kulay lang. But here, even yung kalakasan ng ilaw, pwede mo nga palang galawin dito. Yung mga light settings natin, even yung gas consumption, and even yung pinaka-image rin ng infotainment system natin, pwede natin galawin lahat. Sabi ko nga pala sa inyo, sa sobrang high-tech nito Kaswabe, meron kang touch key panel dito sa steering wheel natin to move that infotainment system. Sumunod, may touchpad ka rito. Sumunod, meron kang rotary shift dial na ang pinaka-pinaglalagyan ng frame are carbon fiber pa rin mga Kaswabe. Nakaka-amaze lang rito Kaswabe, yung mga switches natin na dati-rate, doon nga pala sa lumang model, ay medyo may pagka-cheap materials. But this one, mas naging kaaya-aya and alam mong expensive. Even yung air vents natin, napakaganda ng kanyang styling Kaswabe. Additional yung display ng ating surround camera, which is para siyang 4K na and advanced siya ng 5 years sa sobrang lino ng resolution. After nyan, sa likod, nakakatuwa Kaswabe, meron dong technology na para siyang gas cap. Pag pinindot mo rito, may lalabas doon na maliit na camera.
mukha siyang hatchling ng sisiyo sa itlog na nag-crack tapos lumabas, or parang wall-E yung datingan niya. Meron ka ritong map lights nga pala na very warm ang liwanag niya. 5 pinpoint na map light. Tapos, meron kang mga reading illumination lights. Functionality nito, nasa ilalim nga pala ng ating rear view camera. So, to press this on, nandito lang lahat, and even yung 5-pin lights natin. Then, para mas maging off-road ang feel, syempre hindi pwedeng mawala ang panoramic sunroof. To close and to open, manually, pwede mong pakialaman, pero ang switch para pumasok ang mga airflow dito, nandito yon. Last one nga pala, kaswabe, para makumpleto mo ang extreme off-road experience, you need this 3 locking differential na integrated nga pala dito sa center console. Pero kaswabe, kung gagamitin mo lang to papunta ka sa work or papunta ka sa school or susunduin mo lang iyong jowa, hindi mo kinakailangan gamitin to. This one is very useful pag na-stuck ka through mud, through snow, through rocky platforms. Don't use this pag hindi kailangan dun sa aking mga na-mention. Kaswabe, I hope you enjoy ang first review ng G63 AMG dito sa ating bansa. Gusto kong pasalamatan si Boss Mike Lim ng Automogul. You can visit here dahil we have exotic SUVs and even mga sports car. Pag gusto mo ng celebrity-defining status, a lovable boxy style naman sa isang military vehicle that can go fast na heart-pumping 3.9 seconds in 0 to 100, with very high technology inside, you can get this G63 AMG 2021 Stronger Than Time Edition. Kaswabe, pag nakita ka ng value, don't forget to like this video and comment, share, subscribe, and hit that notification bell dahil 99 episode na natin to. Ano ang susunod na pang 100 natin? Yan ang aabangan mo. O kaya tuto ka lang, notification bell, importante yan. Please get some merch and join the club. Kaswabe, always remember, pag part ka ng Kaswabe Nation, malakas ang iyong dating. I'll see you sa next ride natin, Kaswabe. Kaswabe! Uy, nagawa mo. Ikaw ka mo, anong ginagawa mo? Nakatambay ka na naman dito. Siyempre, minomotivate ko lang tsaka ini-inspire ko yung sarili ko dahil papunta na tayo ng 100 episode. Sobra yan. Ano yung ginagawa mo? Ano yung nilalaro mo na yan? Eto, kita mo yan? Ano yung Lambo yan, di ba? Hindi, ano to? Honor. Ay, hindi. Oh, Lambo to, Lambo. Ganda, oh. Uli ka nga rito, tingnan mo. Oh, dali. Ayun, oh, may Countach, oh, yung sinakyan ni Leonardo DiCaprio. May Urus din. Naku, dami nagre-request nito, pero parang Mga sakyan na yan. Huracan. Tapos, ay, eto, Aventador. Oh? Bid, ano gusto mong kulay ng Aventador? Ang gusto kong kulay green. Green? Paborito ko yung green eh. Eto, tingnan natin kung may kulay, ha? Sige nga. Ganda ng ano. Mana to sa stealth fighter. Yun yung inspirasyon. Ayun, may green. Oo. Ayos. Parang naging sa lagubang. Pero totoo, talagang yun yung inspirasyon nito eh. Perfect talaga tong green na Lambo na to eh. Sa 100 episode natin, i-reviewin natin. Oo! So, wait nga lang. Alam ko mahal yan eh. Paano natin mahanap yan dito? Oo nga no. Hindi ba ako nanaginip? Hindi, pero alam mo, etong Lambo, mga 50 million plus to dito sa Pilipinas. Pero focus lang ako. Bibigyan ko lang to ng energy. Tsaka may paraan dito, i-screenshot mo lang siya.
Ha? Screenshot? Screenshot, maniwala ka sa akin. O, pustahan tayo. O, pusta ko na yung laman loob ko. Hindi, joke lang. Try ko ha. Ibabrowse ko lang to tapos i-screenshot natin. Ito, perfecto. Yun, screenshot number 1. Ito pa, yung pinakalas. Number 2. Yun. Sasabihin mo yung magic word. Ano yung magic word? Abracadabra. Rico Suave. Number 1 Filipino Luxury Rides Channel. Boom! 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 Eto na! Boom! Sabi sa'yo eh. Grabe ka! Ginawa mo. Paano ko nagawa yun? Ano pa hinihintay natin? Kaswabe? Let's begin!